What's up? Hi guys! Good evening! Kumusta? Kumusta po? Kumusta po ang lahat? Yes, okay naman ako. Ikaw? Okay lang, pulang-pula tayo ngayon. Yes, sabi mo ano tayo ngayon? Envelope ng Chinese. Okay, kung envelope ka ng Chinese, anong laman mo? 5,000. Yung madami rin. So, mga 5,000 ba? Anong mga event yung binibigay mo doon? Ay, anong klaseng, Anong klaseng event? Ano ba gusto mo? Birthday na lang siguro, no? Birthday, birthday, maliit kasal. pag birthday. Well, anyway, hi guys! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay maganda ang inyong hapon at sa mga bumabiyahe pa uwi ng kanilang mga tahanan, sana po safe kayo pa uwi. Of course, at sana, kuya, sa lahat ng kumakain dyan, sana masarap ang inyong ulam. Okay, ikaw kumusta ka naman, Carlito? Masarap ba ang ulam mo ng mga nakarang gabi? Hindi nga napupurga na nga ako doon sa kinakain ko. Wala kasi masyadong nagsisend ng stars dyan, guys. So alam niyo na. Yes. Mag-send po tayo ng stars para may masarap na pang ulam mamaya si Carlito. Yes, okay. Makatingin man lang tayo ng mga inasal, ganyan, mga barbecue. Paparinig ka ba? Kanina ko ba nagpaparinig yan? Sa mga viewers natin for tonight. Okay. Sa viewers lang. Well, anyway, so kumusta naman ang gabi ninyo? Sana po i-share nyo ang ating live para mas marami pa po ang makanood ng ating live tonight. Yes, kamusta po ang buwan ng Agosto nyo? Balita ko raw, ang month of August ay ghost month daw, Kuya Kilen. Diba? May may masasabi ka ba kung ano ang ibig sabihin ng ghost month? Kaya ba tayo nakapula ngayon? Panlaban yun. Pangsangga po. Panlaban po to sa mga masamang kaluluwa dyan. Yes. Parang feeling ko totoo yun. Yung ghost month daw yung pinakamanipis na yung veil sa pagitan ng living world tsaka ng spiritual world. Hindi ba underworld? Parang medyo related siya doon underworld. Hindi ko yun alam eh. Basta may world po outside our world. Okay. Well, anyway, magsimula na tayo, Carlito? Yes, of course. Pero bago po kami magsimula, gusto ko nga po palang pasalamatan ng aming sponsor. Ito ay ang Hesenea Aesthetic Clinic. Yes, guys. Makikita niyo po sila sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at sa NS Amoranto, Quezon City. And pwede niyo po sila makontak sa number na 0929-275-1014 at sa number rin po na 0906-208-8183 and open po sila every 10 a.m. to 8 p.m. every day. Yes, every day. So, Monday to Sunday po, pwede po kayong bumisita sa Hesenea. Araw-araw po kayo pwedeng magpa-prick doon. Kung trip nyo. Yung nakaraan medyo masakit pa nga yung mukha ko nun Maluha-luha yung masasabi kong experience ko. Pero anyway, worth it naman. Of course. Syempre. Guys, nga pala, kung hindi pa kayo nakafollow sa aming Facebook page, sa Ignis Novus po, i-follow nyo po kami sa page po namin, Ignis Novus Artist Management. Sa IG naman po, Ignis Novus Artist Management. At sa TikTok, ignisnovus.official. Para naman po sa aming mother company, andyan po ang First Son Production on Facebook and First Son Production on Instagram and First Son Creative sa YouTube channel. Yes! And of course, every Monday, wag natin kalimutan, nandyan po ang Chikahan with Mami Ray every 7 p.m. Yon, at hindi naman pwedeng mawala ang every Wednesday natin na live, di ba? Na up top, down low, at andyan ang Coffee Chat with the Ven every Thursday at 7 p.m. Yes, yan. Every 7 p.m. po, make it a habit na panoorin nyo po ang mga palabas natin Monday, Wednesday, at Thursday. 7. Yes. Yan. Alas 7 po ng gabi yan ginaganap. And of course, gusto ko rin batiin ng mga viewers natin dyan. Kaya Kuya Caleb. Hello po. May mga nagko-comment na nga. Pero anyway, bago tayo magbasa ng mga comments, ikaw. Mga kaibigan, ako nga po pala si Charles Dion. And I'm Caleb Alvaren. And this is Up Top, Down Low, where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And Down Low, when the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, relationship, and current happenings. Yes, give it. Yeah. Hey. Sheesh. Okay. Pero Kuya Caleb, ano nga bang topic natin ngayon? Ito ba ay napag-usapan na natin o ano?
Parang Yes. naging interesting to sa last ano natin eh, no? Oo, yung part 1 natin. Part 2 to ng Do You Believe? Do you Naniniwala ka believe? ba, Carlito? Ikaw. Ako naniniwala ako. Saan? Naniniwala ako na meron pa ring mga kabataan na handang ipagpatuloy ang ayun. 'Di ba? Doon ako naniniwala. Actually, tama ka. Hintayin niyo po, malapit na rin po bumalik ang ating theater season, no, for the Yes. school year 2025-2026. Yes. Excited sa mga na po susunod, kami. sa mga susunod po, bakit tignan niyo na lang po sa page namin Yes. kung anong mga shows meron tayo. Naghahanda na po kami ng mga panibagong sayaw, panibagong kanta. Alam ko si Rizal tatumbling din siya on stage. Magbi-breakdance din. Mag-breakdance. Anyways, ang topic po namin for tonight is Do You Believe Part 2. Yes. Part 2 may mga bagay tayo na Yes. naniniwala ka ba o sa tingin mo totoo. Ikaw, Oh, kung may gusto kang paniwalaan, ano yon? magkakapera ko ngayon. Alam mo, ayan ang gusto ko rin paniwalaan. Kailangan, Diba? matindi po pangangailangan ngayon, no? Yes. Anyway, Kailangan po namin ngayon ng ano, ang datong. suporta niyo. ng datong, ng stars. Yeah, tignan po natin mamaya. Baka naman may mga magpadala ng stars siya. Pero bakit tayo magsimula? Sino ba yung mga nandyan na Carlito? Yon, gusto ko muna sanang batiin ang mga nanonood natin ngayon, mga nanonood sa atin ngayong gabi. Nandyan, of course, ang aking magandang ina na si Mami Cathy. Hi, Mami! Hi, tita! Kamusta ka? At nandyan rin si Kuya Peter. Hi, Kuya Peter! Hello. At ayan, si Mami Ray. Magandang gabi sa'yo, Mami Ray! Hi! Hi, Mami Ray! Kumusta ka? Ayun! Tapos, Sino pa? ayan, si Fiona. Fiona Gale. Hi, Fiona. Hi, Ano Fio. to? Isa to sa mga kasama natin sa theater. Ay, siya si Oo. Fiona. Yes, magaling sumayaw yan. Siya ba yung ano, yung nakasalamin? Ha? Sa monumento ba? Sa monumento? Monumento. Okay. Siya sa mga magagaling sumayaw. Okay. Sorry, Fiona, hindi pa tayo masyadong nagkakaano eh. Kiskisan ng elbow. Di ba? At andyan, of course, si Kuya Daven. Hi, Kuya Daven! Hello, Daben. At Kumusta ayun, ka? nandyan si Ate Bevs. Uy! Hi, Bebs. Nag-send ng Nag-send? stars si Sino? Ma'am Christine. Hi, Ma'am Hi! Christine! Ayun! Inihintay namin to eh. Gabi, Yes. every Wednesday, di pwede mawala. Hi, Ma'am Christine. Yun, Kumusta ka? sana nakauwi ka na ng ligtas at maayos. Oo, pahinga ka na. Mm. Mahaba-haba ang araw mo for sure sa mga estudyante. Yes. At kaya guys, kung makaka-relate man kayo sa aming mga topic, mamaya, you can share your opinions, thoughts, just comment down below kung Yes. kayo man ay nakaka-relate sa aming mga topic. Kaya simulan na natin, Kuya Caleb. Ano nga ba ang Okay. first topic natin for tonight? Do you believe? Do you believe that love is selfless? Ay, ikaw muna. Ako, ganito. I don't believe love is selfless. Bakit? Maniniwala ako love is conditional pero hindi selfless. Love is conditional or unconditional? Unconditional. Unconditional. Mm. Okay. Pero hindi selfless. Kasi, Kasi minsan kailangan mo pa rin magtira. para sa sarili mo. Mm. Okay Kailangan hindi mo laging binibigay yung lahat. Oh, tama naman yun. Tsaka parang, about sa ano rito eh. About kung saan ka magiging masaya. Yes. And guys, o nga pala, ang color blue po namin is I don't believe. Tama, di ba? At yung yellow po is I believe. Yes, Tama. I do believe. Yes. Yan. Hindi kasi, okay, di ka naniniwalang selfless ang love dahil kailangan magbigay ka sa sarili mo kung ano yung gusto mo at kung saan ka sasaya. Tama? Oh, pero may sabihin na natin, may mga taong ganun, pero hindi lahat. Okay. May mga tao pa rin kasi talagang nagtitira para sa kanila. Minsan nga mas marami pa yun sa kanila. Pero sana naman wag ganun na kung kaya mong magbigay pa rin naman, edi gawin mo, go. Kasi mahirap yung palaging mirroring effect ka. Ano yung Na- paano mo rin? Binibigay mo lang kung ano yung pinapakita sa'yo. Diba? Okay. Dapat hindi ganun. Kasi kung kaya mo namang ipakita kung hanggang saan yung pwede mong ibigay, bakit hindi? Kesa Okay. naman makilala ka na may times na nag-hold back ka, ganyan. Pero, ayun nga, I don't believe love is Is selfless. selfless. Pero I believe that love is unconditional. Ah. Ganon. Ako naman, I believe. Mm. Alam mo kung bakit? I believe kasi, okay, merong pagkakataon na may mahal ka o may gusto ka, na sa'yo lang yon. Tama? Mm.
No, okay, that's kind of selfish, pero accepted. Mm. Pero, yung totoong love kasi, ayun yung selfless. Okay. Okay? Yung totoong love, ayun yung, kunyari, meron kang mahal. Mm. Pero, circumstances, hindi kayo pwede and whatnot, you let go. Mm. Diba? Para sa kasasaya niya, para sa kabubuti niya. So, for me, that's selfless. Diba? Kasi, syempre, mahal mo, ayaw mo i-let go eh. Pero, dahil kailangan, at mas ikabubuti niya, Kabubuti nyo. Parang ikabubuti niyo pareho, you let go. So, I think that kind of love, that's selfless. Mm. Pero kasi, valid din naman yung sinabi mo kanina na magtira ka sa sarili mo, di ba? Na parang kung saan ka masaya, kung sino nakapagpasaya sa'yo, di ba, pipiliin mo. Kumbaga sabi nga nila, no, paano mo mamahalin yung iba kung hindi mo kaya mahalin yung sarili mo? Tama naman yun. Diba? Pero kasi, yun nga, minsan talaga may mga pagkakataon na doon mo mapapatunayan eh. Diba? Doon mo mapapatunayan na kahit mahal na mahal mo isang bagay, pero kung kailangan mo nang i-let go, kailangan mo na i-let go. Ibibigay mo talaga. Oo. Yours na po. Ganun. Nangyari sa kanya yun. Talaga? Oo. Ano nangyari? Well, ano ba to? First years in college. Wala eh. Kasi, hindi ko alam kung mag-iibang block siya. Basta, alam ko magkakaiwalay kami ng block. Tapos, hindi naman pwede kasi na, alam mo yun, na hindi kayo lagi nakikita, pero alam mo yun, yung mga simpleng bagay na yung hintayan and stuff like that. Kasi hindi siya productive. Okay. Hindi siya productive. So, kahit gusto mo yung girl, wala. I let go. Okay. Kasi, pero actually naman, nag-ano rin siya, hindi naman siya nagtapos sa PLM. lumipat, parang gano'n. Lumipat din siya. Pero alam mo yun, parang may mga bagay na kahit gusto mo, nagpapasaya sa'yo, you have to let go. For you to grow, tsaka for that other person to grow. Kumbaga, may mga chapter na tayo sa buhay na kailangan nating tapusing isulat to start another chapter. Yon. So, ako, pero I believe, true love should be selfless. Okay. Gets naman. Kayo guys, naniniwala ba kayo na love is selfless? Just comment down below at basahin na po natin kung ano ba ang mga nag-comment ng ating mga viewers. Yan, okay. Walang Diyo. Ayan, nandyan si Kuya Daven. Sabi niya, ayun nga, learn to love yourself first before others. Tama naman. Tama. Kasi diba, you cannot give something you don't have. Yes, tama naman. At andyan naman, sabi naman ni Mami Ray, oo naman, I believe. Kasi ang dami kong sinacrifice para sa love that I gave up my career and dreams, kaya nga ngayon ko lang nabibigay ulit para sa sarili ko. Diba? Tama yun. Ayan. Sabi rin ni Mami Ray, now I've learned to love myself so I could love others. Nandun na sa chapter na yun si Mami Ray. And sabi naman ni Ma'am Christine, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, love is patient, kind, not envious or boastful, not proud or rude. Wow, a Walk to Remember movie. Parang alam mo, Mami Christine, every live, it's either kumakanta ka, nagko-quote ka, or nagiging judge ka, no? Parang ang daming bitaw nito ni Ma'am Christine. Ang daming ganap ni Ma'am Christine sa buhay niya. Okay yan. At least, babalay mo, dyan yung nilalabas yung mga pagod niya ng buong araw, di ba? Alam mo kung bakit okay? Bakit? Kasi natututo rin yung mga viewers natin for tonight. Di ba? Hindi natin makakalimutan yung 3 sides sa story ni Madam, di ba? Ang storya ko, storya mo at ang katotohanan. Yon. Sabi ni Fiona, I think for me love is selfless pero you won't feel like you're sacrificing anything. It would feel easy to give everything you have dahil ang love naman hindi nagde-demand. It would feel natural but it feels like you're giving it all and it's draining your soul, then it's not a love worth fighting for. Wow. Totoo yun, no? Pero, alam mo kung ano masabi ko doon? I'm a lover, not a fighter, but I fight for what I love. Parang ganon. Wow. Diba? Parang ganon. So, napulutin ka rito. Sa kanta naman. Hindi kasi, okay. Di ba kasi tama din yun, no? Na bakit nga naman na minsan, pag may mahal ka,
alam mo na minsan na mali yung gagawin mo, ibibigay mo pa. Bakit ganun? Kasi nga mahal mo siya eh. Pero hindi. Yung ba, is that a testament on how selfless one can be for love? Oo. Talaga, kasi Kasi, parang minsan hindi na natin nakikita yung thin line between tama ba yung gagawin mo, yung ibibigay mo, mali ba yung ibibigay mo o gagawin mo. okay. As long as ma-prove natin doon sa person na yun na mahal natin siya. As long as maparamdam natin sa kanya na mahal natin siya. Parang, okay, sige, Sabagay. kukonsintihin ko yan. Okay, sige, Gagawin ko yan. iintindihin ko yan, kukonsintihin ko yan kasi mahal kita. May mga ganun. Kaya, minsan, ayun nga, kaya para sa akin, love, parang I don't believe that love is selfless kasi minsan natatapakan na yung boundaries ng iba. 'Di ba? Parang hindi na natin nare-respeto kung ano man dapat yung nare-reciprocate natin saka yung mga dapat na binibigay natin. So para siya sabi mo, hindi siya selfless kasi kapag selfless dapat May excuse me. limits. At saka meron kang self-respect. Yes. Kasi di ba, bakit ito nga naman? Ay, okay, naalala ko rin niya. Kasi nung sa ex ko din, yung Dami 5 mong years. ex, ha? Nun talaga. Anyway, yung 5 years yun. Okay. Kasi nag-ano din ako eh. Parang kahit mali na siya. Di ba? Tinatanggap mo ba rin? Talaga pa ba rin kasi mahal mo eh. Tapos in the end, di ba, Okay. parang ikaw rin yung Actually, totoo yun. Yung sinasabi ni Fiona na nakaka-drain. Mm. Totoo yun kasi na-drain din ako dun eh. Mm. Na-drain ka, hindi lang sa Emotionally. emotions, Oo. pati yung Physically. sa physically, pera, lahat. Ay. Draining talaga siya. So, pag gano'n, hindi na siya, for me, hindi na love yan eh. Mm. Hindi Toxicity na na. love yan. Oo. Or Toxicity na. maybe meron kang gustong patunayan. Right? Sa sarili mo. Ba't Ayun mo na yung ginagawa doon na yun? pumapasok yung sa ego natin. Oo. Diba? So, I don't think that's selfless pa. Pag ginawa mo yun. Okay, dahil nandun na tayo sa usapin ng love, ngayon ipasok na naman natin yung susunod nating topic. Okay. Sa pamilya naman. Yes. Do you believe that blood is thicker than water? Ikaw naman, kuya. Alam ko na sagot mo dyan eh. Sige. Iparating mo sa mga viewers natin. Ako na ba? Ikaw na. Kasi, sige Hindi ako naniniwala eh. Okay. I don't believe that blood is thicker than water. Kahit ka sa Bible yung verse na yun, may kasunod pa yun. Mm. I just forgot. Pero yung kasunod nun is, blood is thicker than water, pero, ano siya sabi doon? Parang, kapag may ginawa sa'yo, or kapag merong hindi kayo pagkakaintindi, something like that, na, hindi siya reason para mas maging mabigat yung pagiging pamilya nyo. Okay? Just look it up. I forgot yung mismo Kasi, okay, may mga pagkakataon na minsan, tayo pumipili kung sino yung magiging pamilya natin. Right? Kahit hindi sa mga pangasawa mo yung sa mga tao lang nakasama mo araw-araw. Diba? The people you live with, the people you interact with. Sa surroundings mo. Sa surroundings mo. Na kahit sabihin mo hindi mo kadugo, pero mas turing mo pa kapatid. Or mas turing may mga mo pa. ganun tayo eh. Di ba? Kaya ako I believe you don't believe na love is thicker than blood is thicker sorry. than water. Kasi parang feeling ko sa pa yun painiwala tsaka sa choices. Okay. Diba? If Gets it's choice, sabi nga nila, friends are family that you chose. Or that you choose. Okay. So I don't believe that blood is thicker than water. Gets. Parang kasi, maybe, di ba, sabihin nila na parang kahit ano mangyari, at the end of the day, kapag binangyari sa'yo, babalik ka sa family mo. Well, maybe, may mga ganun pagkakataon, pero I think right now, it doesn't follow. No, lalo na kapag yung mga kasama mo, talagang tuloy sa'yo, pamilya na, bali mo, kung ano mangyari sa'yo, doon ka pa rin sa kanila, di ba? Not necessarily na nandun ka sa totoo mong pamilya. Pamilya. Okay. Ikaw naman. Ito na blood is thicker than water, but water runs deeper. Ganon. Ayun daw yun. Pero ako naman ako parehas tayo. You don't believe? I don't believe that blood is thicker than water. Okay. Para sa akin, kung mas bibigyang importansya ang dugo, pili lang.
siguro sa kapatid, sa nanay, sa tatay. Pero yung outside that, that circle. Yung mga relatives and stuff. Oo. Buti kung ikaw yung kamag-anak ko, ikaw yung kadugo ko na talagang naramdaman kong nandyan para sa akin. Talagang naramdaman mo rin na sinusuportahan kita sa bawat galaw mo. Oo. Kasi minsan, ayun nga, sabi mo nga, pinipili natin yung mga kaibigan natin kasi sila yung gusto natin na makasama at ituring na pamilya. Pero minsan, di ba, parang may mga part doon na sabihin na natin yung totoo. Parang medyo tabu man pakinggan. Pero may mga pamilya talaga na magpapakita sa'yo ng doubt. Yes. Di ba? Okay, Kaya, go. para sa akin, yun parang nagiging fuel ko yun. Para To prove them na wrong. Na mali sila. Well, tama din naman yun. No? Pero, okay, nililinaw lang po namin. Hindi naman lang sinasabi sa inyo na maghanap kayo ng mga tao sa labas at talaga yung pamilya. It's just that, may mga pagkakataon kasi kami, lalo na ako sa buhay ko na, alam mo yun, na you have your family and you have your friends na pinili mong maging pamilya. Na you're with them right now or you're having fun with them. It's just that kasi may mga pagkakataon na kahit yung family mo hindi ka maintindihan. Hindi ka man lang bigyan ng empatsya. Ganyan, 'di ba? 'Di ba? Parang kunyari, they're trying their best to understand you but they just can't. Yes, hindi ka lang talaga nila makuha. And they just won't. Yes. 'Di ba? Hindi can't they just won't. May ayaw nila. Okay, so yun yung mga pagkakataon siguro na parang feeling ko, kahit kapatid mo, kahit, alam mo yun, kung hindi talaga kung it doesn't follow na kadugo mo, kailangan magkasundo kayo, di ba? Yes, tama naman. Kaya yung mga viewers natin dyan, kayo ba, naniniwala ba kayo na blood is thicker than water? Ayan, sabi nga naman ni Mami Ray, hindi na yan totoo ngayon. Kasi kahit sino, basta ang turing sa'yo sa family at nandyan sila for you through thick and thin. Yun, may mga ganun talagang tao. Minsan pa nga kadugo mo yung basher mo. Mami Ray, sino yan? I-ano mo sa akin yan, ha? Parang kilala ko yan, Mami Ray. And not supporting you kung ano ang ginagawa mo. Sino yan? Kilala ko yan, Mami Ray. Joke na. Well, anyway, hindi. Anyways, ayan. Ano nga ba ang susunod nating topic? Ako na atang taya, no, Kuya Caleb? Okay. Kuya Caleb. Ayan, okay. Ito guys, sasagutin nyo rin to kung makaka-relate man kayo. Do you believe that love will set you free? Love will set you free. O, ikaw muna. Ako, I believe that love will set me free. Or love will set us free. Kasi, minsan, may mga, sabihin na lang natin na ganito, may mga bagay tayong hindi natin magawa, pero gusto natin silang gawin. Okay. 'Di ba? Pero ang reason kung bakit hindi natin sila kayang gawin o magawa kasi hindi talaga natin sila fully inaakap. Hindi natin binibigay yung buong pagmamahal natin. Okay. Para magawa ng paraan na gawin natin yung isang bagay na 'yon. Sabihin na natin, kung ikaw gusto mo talaga yung magsulat ng libro. Okay. 'Di ba? Tapos feeling mo ayun na yung magbibigay ng peace sa'yo. Okay, 'Di ba? May mga may mga hindrances doon sa journey mo na 'yon. Pero kung handa mong akapin 'yon, handa mong mahalin yung landas na tatahakin mo 'yon. Para sa akin maaatin mo yung yung parang peace, yung yung contentment. Yun, yung contentment. Na nagagawa mo na yung bagay na gusto mo dahil mahal mo nga siya. Ayun. So, naniniwala ka, love to set you free? Ako kasi, medyo conflicted ako, no? Kasi, hindi lang love. So, ano muna tayo ngayon? I don't believe. Okay. Hindi lang kasi love. So, dapat may acceptance. Diba? To set you free. May, ano ba? Hindi lang love. Hindi lang love. Kasi sometimes nga, love can make you selfish, diba? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Hindi ako naniniwala na love is selfless. So, may mga bagay talaga na, alam mo yun, na bukod sa love,
na kailangan mo munang makuha bago ka maging malaya. Okay. Okay? Hindi naman sa pagiging malaya na like kung saan sa ka pwede pumunta or what not. Alam mo yun, malaya sa mga bagay na iniisip. Malaya sa mga bagay na, yun nga, sabi mo, di ba, na nagiging hindrance sa'yo para matahak mo kung ano yung gusto mong gawin. Ba? Ano ba maganda example yan? Kunyari, ayun, may gusto kang gawin, gusto mong magsulat. Pero, anong naiisip mo? Hindi, magaling ba ako? Kaya ko ba to? Kaya ko ba tapatan yung mas magagaling pa sa akin? Di ba? Yung mga ganon. So, love, hindi lang love. Diba? Hindi lang yung love. Magpapalaya sa'yo. Sino Sino ba kasing nag-lock ng gate nan yan? Diba? Sino bang nagkumulong Nasaan ba yung sa'yo? susi? Diba? Nasaan ba yung susi? Paano tayo magiging malaya? Oo, tsaka Diba? diba minsan, kapag, kunyari, may mahal kang tao, sometimes, yung mga gusto niyang gawin, na hindi angkop sa'yo, laging hindrance ka para sa taong yun. Diba? So, I don't believe that love will set us free. Maybe it's a part of it, but not just love. Okay. Oh, not just love. Yung nga, may acceptance, may ano pa ba? Pero pwede ilagay sa will set you free. Courage. Courage, diba? So, I don't believe na love lang. Okay. Oh, it's a mixture of everything. Yes. Oh, kasi nga, minsan nga, di ba, parang pag may mahal ka, mas nagiging selfish. Ano yun? ka, eh. Sweet, spice, and everything everything nice. nice. Yes. Ganon ang mixture. And that's how the Powerpuff Girls is created. But anyway, tingnan yung mga comments. Okay, ito, meron natang comments ni Ma'am Christine earlier dun kanina. sa Ito yan. Sabi ni Ma'am Christine, the actual saying kasi is blood of the covenant is thicker than water of the womb. Connection from shared experience and spiritual bonds are stronger than the blood ties. Yun. Ay, sasabi ko kanina. Diba? It doesn't necessarily mean na kapag kapamilya mo, mas closer na kayo dapat o mas... diba? Okay, ito Kaya naman. naman Christine dyan. Sabi naman ni Fiona, she doesn't believe kasi sure meron daw tayong family na kinalakihan, but the more you grow, meron ka opportunity na mahanap para mahalin at para makahanap ng mga taong mamahalin mo. It's about love and care, kung sino ang nakakapagbigay yun na yung home and family. That grabe pang essay yung sinabi ni Fiona. That the world never gave you. Sabi ni Fiona, sa mga may family na hindi okay, I think that their friends ay ang way ng world para mag-sorry sa kanila. Oo. Or way ng universe. Para makabawi. Oo. Para magkaroon ka ng pamilya. Malay mo yung ano na pala yun, di ba? Yung first son na pala yun. Di ba? Tingnan natin. Malay mo, di ba? Para yung way ng universe para sabihin na, kahit hindi ka tanggap ng pamilya mo, may pamilya ka dito. Ayun. Yun, ganun lang. You got a friend in me. You got Ayan a ang sabi ni Kuya Caleb. Yeah. Okay, ito. Sabi naman ni Mami Ray, oo naman, kahit ano daw? Kahit nga ako ngayon, I'm so free and happy, even madaming trials. Diba? Naniniwala siya ng love will set you Yes. free. Ito naman, sabi ulit ni Fiona, yes, love is everywhere. I love my friends. I love the way you are. Joke lang. I love the way I dream. I love my passion. And somehow that love will make me feel at ease talaga. Especially when you love unconditionally. Yon. Tama naman yun. Tama din naman yun. Yes. At sabi naman ni Mami Ray, love will set us free, kaya nga I free myself from love. Wow. Wow. Double whammy kay Mami. Wow. Iba naman pala. Sabi naman ni Ma'am Christine ulit, if loving you is all that means to me, when being happy is all I hope you'd be. Yun. Then loving you must mean I really have to set you free. Wow. Ma'am Christine, pwede mag-send ka na lang po ng VM. Gawa na lang tayo ng GC. Joke lang. Hindi, malay mo naman, di ba? Inspired lang si Ma'am. Feeling ko gusto ko na marinig yung boses ni Ma'am Christine, di ba? Baka may paano ka naman dyan. May falsetto ka, di ba? Diba? Hello, Tito Armando. Good evening po. Hi, Paba. Si Paba. Okay, ito na ang susunod nating topic, mga kaibigan. Ayan. Ang susunod nating topic, naniniwala ba kayo na once a cheater is always a cheater? Guys, comment down below kung kayo ba ay
nakaranas na ng cheating experience or kayo ba nasubukan nyo na mag-cheat before? Hmm. Ikaw, kuya, do you believe that once a cheater is always a cheater? Ikaw muna, ako lang kanina eh. O hindi Ay, ikaw ba? Mm-mm. Ano ulit? Do you believe that once a cheater is always a cheater? Hindi. Mm. Well, ako napatunayan ko na kasi. Mm. Ba't sabi mo before, hindi ka naniniwala sa second chance? Oo. Bakit? Pag sinabi mo bang pwede mo sila magbago, pero doon na kayo. Get? Hindi, parang second chance internally. Ha? Internally, pagbibigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na magbago. Kumbaga ganun. Oo, hindi. Kasi, okay, In a way. in a way. Pero, naniniwala ako dito kasi nangyari na sa akin siya. Mm. Oo. Na niloko ko Mm. before. Pero ito naman, medyo mababaw lang to kasi I was still in high school. Okay. Oo, niloko ka. Pero, alam mo naman, nag-grow yung tao. Nag-grow. Oo, and I think, hindi niya nagagawin ulit yun. Okay. Pero wala na. So may room pa for improvement. Oo, pero hindi na. After nun, hindi na nakapagbalikan. Okay. Pero what I'm trying to say is, ano tayo, di ba? May mga magkakamali tayo. May mga pagkakamali tayo magagawa, then we're gonna learn a lesson not to do that again. Okay. Yun. So, I believe in that. Okay. Gets naman. So, I believe na not cheating is always a cheater. Okay. So, may pagkakataong magbago at matututo sa pagkakamali. Okay. Ikaw? Yes. I don't believe that once a cheater is always a cheater. Di ba? Mm. Hindi. Di naririnig akong boses. Oo, Ano parang- yun? Saan Parang may nagagaling yun? nagko-comment. Parang may nagagalit dito sa studio. Kaya nga, sino yun? De, joke lang. Well, anyway, okay. Hindi, kasi di ba? Okay. Tama naman eh. Nagsasalita yung phone ko. Oo, parang may nag-text. Parang nag-text. Hindi, di ba? Ako naman ayun nga, siguro, Sabi ni Big Brother. si Big Brother nagagalit. Sabi ni Big Brother. Siguro cheater kayong dalawa. Hindi naman. Siguro sa exam pwede pa. Di ba? Sa exam pwede pa. Nainisip ko tuloy, nag-cheat ba kasi? Oo, okay, sige. Okay. Di ba? Hindi, pero kasi ayun nga, hindi ko ipagkakait yung chance ang magbago. Pero ako hindi ko pa na-experience na nag-cheat yung partner ko o nag-cheat ako. Pero sa mga taong nakaranas ng ganun, tas gusto na talaga nilang i-redeem yung sarili nila. 'Di ba? Bakit mo ipagkakait 'yon na hindi ka maniniwala sa kanila kung sila nga naniniwala magbago? Oo, pero yung kasi yung thing yun. Diba sabi ko, I don't believe in second chances. Maybe they can do it on their own. Hindi ko naman kailangan malaman eh. Sana gawin nila, di ba? Pero it doesn't mean na you have to like keep tabs on them. Di mo Diba, sila it's kailangan it's just I believe in you na kaya mo magbago, pero wala na. Okay. Gets naman. Ayan. Eto, tignan natin kung ano ang mga nasabi ng ating mga viewers for tonight. Sabi ni Mami Ray, oo naman, hindi na yan magbabago kahit ilang beses mo yan patawarin at uulit pa din yan. Hindi kasi based on experience. Based on experience. Hindi, pero may mga ganun, no? Sabihin na natin, yung topic na to, it's a case-to-case basis. Kasi may mga kilala rin ako na na merong member sa family nila na naging cheater. Tapos, ayun nga, yung parang sinabi na magbabago pero hindi pa rin nangyayari. Diba? Yun. At sabi naman ni Fiona, totoo Kuya Caleb, there's always room for growth but the pain you caused then will haunt you forever din eh. Totoo. Naglilinger kasi yung thought na yon, it would be hard to gain people's trust though. Ayun. Totoo naman. Na parang isipin mo ulit, di ba? Kaya nga, I don't give second chances. Kasi parang pag ganun, isipin mo ulit na baka gawin na naman yan. Diba? Baka ito na naman to. I won't give you another chance to hurt me. Kala ko second round. Pwede may third. Hindi, di ba? I won't give you another chance to hurt me. If you wanna grow. Pero, wala na. Hindi ka na sa akin tutubo. Oo, doon ka na sa iba.
Huwag ka na sa akin tumubo. Ganun. Okay, yan. Kota ka na. Sabi ni Ma'am Jaisol, shout out. Ay po. Si Mama J ba yan? Jaisol Lopez. Si Mama J. Hi, Ay, Mama J. Kumusta ka? Ayun. Sabi naman ni Ate Bevs, ni Ma'am Bevs, Ah. agree, meron kasi talagang hindi na nagbabago. Ayun lang. At ayan, sabi naman ni Ma'am Christine, some cheating happens because we are too young and too immature. Mhm. Pero just like Quiz Caleb Alvarez, di kami naniniwala sa second chances. Magkaedad kasi kami niyan. Yun lang. Wow. Sorry naman, Christine. You're in Diba? the same page. Totoo naman yun eh. Mahirap kasi yung bibigyan mo pa ng isang pagkakataon tapos sasaktan ka ulit. Wag na lang. No? Oo. Hindi Pero na pa. siguro nung bata-bata ako, pwede ko pang gawin yon. Mm. Pero ngayon, ganito na ang dami ko nung naranasan, parang ay, wag na. Mm. Tama na yung isang beses ka nagpakatanga. Hindi nga, 3 beses nga. Pero alam mo yun, tama na yun. Kumbaga, ano eh, naranasan. Naranasan ko na eh. Okay na yun. Gets. Okay, Okay. ano nga ba ang susunod nating topic para dyan, para sa ating topic for tonight? Okay. Tingnan nga natin. Let's see. Do you believe once you forgive, it will never happen again? Ikaw muna. Ako, I don't believe. Kasi you can forgive but you can never forget. Mhm. 'Di ba? Pwede kang magpatawad pero hindi ka pwedeng makalimot. Totoo naman. Kung lalo na sa mga taong, alam mo 'yon, may mga nagawa sa akin na hindi okay. Okay, sige. Tapos Go. pinagbigyan ko sila, pinatawad ko sila, ganyan. Parang naging okay na kami. Pero para sa akin, hindi ko makakalimutan 'yun. And para sa akin, mag-expect pa rin ako na may probability pa rin na pwedeng mangyari. Gawin nila yun ulit. Oo. Kasi syempre, sabi nga ni Fiona, it's hard to gain people's trust. Okay. So, mas okay na rin na, sabi nga ni Direk, you should always take a grain of salt. Okay, yes. Yon, ganon. Kaya pag nagtitiwala ako sa tao, kumukurot ako ng asin sa bulsa. Diba ka naman? Ay, salt day. Gumagano'n ako. Hindi. Okay, so ganun yung paniniwala mo. Ikaw? Ano ba ulit sabi, sorry? Do you believe? Once you forgive, it will never happen again. Do you believe that once you Ako forgive? naman, naniniwala ko dyan. Hindi na tungkol sa love, Mm. Kahit saang bagay. Mm. Medyo trusting tayo, pero alam mo sa akin, kapag nangyari yan sa akin, may lamat na. Mm. Tama ka, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Pero in-expect ko, hindi mo na ulitin. Okay, in-expect ko, hindi mo na ulitin kasi matututo ka doon sa kasalanan mo eh. Pero, may lamat na yung relasyon natin. Mm. Ganon. Ganon yun. Ako, ganon lang in-expect ko. Ano mo nagagawin ito kasi nagawa mo na. Tapos, Siguro ang difference lang natin, ako ready ako magbigay ng second chance, pero at the back of my mind, parang na to eh, pwede ulit mangyari to eh. Parang ganon. cautious ka pa rin. Cautious ka na. Ako hindi na. Alam ko na hindi mo gagawin, pero may ano na ako sa'yo. Ito yung ginawa mo sa akin dati. Okay. Sige. Paano yung ganun? Isa pa nga. Alin? Ano yun? Niloloko mo na ako eh. Hindi! Hindi kasi di ba? Ginawa Hindi kasi di ba? Okay, isipin mo. Kunyari, sige, magbigay tayo senaryo. Ninakawan kita. Kunyari, nagkupit ka sa akin, sa pitaka ko. Mm. Nahuli kita. Mm. Alam ko, hindi mo nagagawin ulit yun. Kasi tatago mo na yung wallet mo. Ganon. Pwede. Hindi, alam ko hindi mo nagagawin yun. Kasi nahuli na kita, alam mo na yung pakiramdam. Mm. Diba? Mahihiya ka na sa sarili mo. Mm. Pero, hindi ko makakalimutan na ginawa mo sa akin yun, nangupit ka. Mm. Hindi ko makakalimutan yun. Na medyo may ano na ako sa'yo na, Ako sa akin, based from experience na ganito pala ugali mo nanakawan na ako eh. Di ba? Nahuli mo. Oo. Pero hindi ko sinabing nahuli ko siya. Alam ko siya. Anyways, ayoko na pag-usapan. Ano But nga ba anyway. ang mga nasasabi ng ating mga manonood dyan? Okay. Ayan. Sabi ni Mami J, Happy Valentine's. Happy Valentine's, Oo. Mami J. Happy Valentine's, Mama Jay. Sabi naman ni Fiona, tama. Tama. Ayan, sabi niya, forgive pero never forget. Bakit yung binoto si ano? Diba? Ay, Sino? joke lang. Sino? Ayan, sabi naman ni Mami Pulang-pula ka pa naman ngayon, ha? I can forgive but I won't forget.
kung ano yung Oo. ginawa mo sa akin, plus hindi ko na mababalik yung trust ko sa'yo. Yun lang. Okay. Yun lang. Yun yung masama dun eh. Ako may lamat lang. Pero siya, Siya, wala na talagang trust. mm, Ako trust yun, hindi mo nagagawin. Pero yun nga, hindi ko makakalimutan yung ginawa mong yun. okay. Gets Pero I naman. still trust you. Nandun pa rin yung Nandun tiwala. pa rin yung tiwala, pero hindi ko na makakalimutan yung ginawa mo. Pero ito, sa tingin mo, you can still trust dun sa susunod Alin? nating Saan? topic. Oo, Ito. sige, bigyan natin. Tignan natin Susubukan kita ngayon Okay. Okay, ano nga ba ang susunod na topic natin? Okay. Ayan sabi mo sa akin, Kuya Caleb Mm. Do you believe friends with the same feathers flock together? Hindi. Wala kang tiwala sa mga kaibigan mo. Hindi. Okay. Sorry. Ako lang, hindi ko alam Okay. Hindi ko alam kung ako lang to o ano. Mm. Kasi I have friends, I have different sets of friends na yung mga paniniwala namin hindi pareho. So you can sit at the same table but still disagree with... Yeah, I The agree same, to disagree. Okay. Pero, ang sa akin lang kasi, if you know me, kung, kunyari, friends tayo, we're not that close, tapos may sinabi ka, I don't agree, di ako makikipagtalo sa'yo. Agree to disagree talaga. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi naniniwala ako na, kunyari, mali yung sinabi mo. For me, mali. Mm. Sabi, maghintay lang ako, you're going to ruin yourself. Sa akin naman, pag ganyan, feeling ko mahirap kang kalaban Kasi, dami mong pwedeng masabi sa aking facts. Di ba? Hindi. Ganun ako Parang kunyari, I disagree with what you're saying. Hindi kita i-call out. Kumbaga, hahayaan mo siya na ma-experience yung Yung real magsalita, and then, maybe someone will call you out, someone will say, parang, hindi naman sa gusto ko Uy, pero mapahiya ka. alam mo yung, mas mahirap yung ganyan. Kasi, alam mo na na hindi okay Diba? Pero hinayaan mo lang. Kumbaga, hindi mo na pinansin. Parang Ganun kasi kinonsen ako. Sorry na. Ganun ako na parang, okay, sige, tignan mo natin kung anong mangyayari. Okay. Paano niya kaya haharapin yun pag nandun na siya sa sitwasyon na yun? Pero if we're close, Mm. if you're like a family to me, sabihin ko sa'yo there and then. Okay. Diba? Uy, hindi parang ganito dapat yan. Kasi nandun yung trust mo. Pero pag yung ganun yung parang, friends lang tayo, close. Parang, okay, sige, tignan natin anong mangyayari sa'yo pagkatapos nito. May mga ganun ako. Okay. Pero hindi mo sinasabing lagi, Mm. May mga ganun ako minsan na parang, magkakasama tayo, tapos minsan sabi ko kung ano, tapos hindi ako naniniwala, tapos alam ko mali. Feeling ko may sinasabi ka sa akin Pinipersonal mo ba ako? De, joke lang. Hindi, bakit? De, joke lang. Pero alam mo, para sa akin friends with the same feathers flock together, I don't believe in that. Mm. Well, hindi tayo magkaparehas na I will agree to disagree. Pero para sa akin, yung sa mga same circle, pwedeng maging opposite kami ng ng ginagawa kahit papano. Kasi sabihin na natin, nagkakasama lang kami dahil dito, kaya ako sila naging close. Pero I can still, alam mo yun, disagree or hindi maging okay sa meron sila. 'Di ba? 'Di ba ang tama 'di ba? Friends with the same feather flocks together. Kung sino kayo, kung sino siya, parang parehas na kayo, 'di ba? Oo, di ba? It's not you, it's them. No, naniniwala ba kayo na kapag ang kaibigan mo ay bastos, bastos ka din? Naniniwala ba kayo na kapag kaibigan mo ay bakla, bakla ka din? Ayun nga po. But it's not you. Hindi kayo, kundi ibang tao. Okay, nagsalita ulit si Big Brother. Sige, ikaw. Paano mo i-justify yung sagot mo? You mislead your audience. Ikaw, paano mo i-justify yun? Na? Di, pero ayun nga, yung sinabi rin ni Big Brother na may set ako ng circle na na puro gays. Oo, yun nga. Kaya, Pero it doesn't mean na, gay ka. oo. Ayun, so I don't believe na the friends with the same feather flock together. Ihiwalay ninyo yung sarili ninyo. It's not about you.
Ihiwalay niyo Okay, yung it's sarili about niyo. them. Hindi kayo ang pinag-uusapan. Naniniwala ba kayo na friends with the same feathers flock together? Hindi kayo. Not you. Hindi As a tayong person. dalawa. Okay. Okay. Perspective nyo yun. Hindi kayo na, hindi yung experience ninyo. Hindi yung kaibigan ninyo. It's a perspective. Okay. O, ikaw. Sige, ikaw. Anong masasabi mo doon? Well, kasi pang tao, siguro, if they're the same, with what they're doing, Parang pare-parehas sila, gano'n. oo, maybe. Sige nga, Oo. can you give an example? Siguro if people from, ito, hindi naman sa pag-generalize maybe people from, yung sa mga sosyaling lugar, Mm. di ba, may mga sarili ugali yan. Mm. Pero they have this common denominator, Mm. di ba, that they're together kasi they have the same things. Okay. Di ba? They have the same thing. Oh. Ako siguro yung yung samahan nila dun sa Senado. Ayun. Well, Diba? actually, that's a good thing din. Siguro, kung ganun, I will believe that the friends with the same feather flocks together. Ang ibibigay kong example doon, yung samahan nila ron sa certain groups doon sa Senado. Okay. Sabihin na natin sa minority man o sa majority. Yung sa minority, nagsasama-sama sila kasi naniniwala sila in a way sa isang bagay na hindi dapat ganun yung nangyayari. Pero yung other group naman, yung sabihin na natin, hindi man sila majority pero there's still a group there sa Senate. Nagsasama-sama sila to create something na kasi naniniwala sila sa isang bagay na dapat ganito, dapat ganyan. Kaya sila nagsasama-sama. Kaya sila nagkakaroon ng common ground. Kumbaga. Kapag common ground, yes. Ayun nga, yes. Oo, tama ka doon. Kapag common ground, magkakasama talaga kayo kasi you have the same principles. Mm. Di ba? Ayan. Anyway. Anyway, kayo guys, ano What do masasabi you think nyo? about that? Sabi ni Ma'am Christine, ano raw, Ma'am Christine, Big Brother daw. Sabi ni Fiona, I have friends with different perspective pero same morals. For example, I think killing is cheating on your spouse. For my friend, killing is leaving your family behind. For my other friend, killing is unaliving one person, but we all agree that killing is bad. Okay, I get it. I get Okay. that. Different perspective, pero same thing. Mm-mm. They don't like killing. Get. I Okay. get ko yung ano na yun. Get ko yung gusto niya sabihin na we all know it's bad. It's just different lang kung bakit bad. Okay, tama naman yan. Okay. Oo. Ato, sabi naman ni Mami Ray, for me kasi case to case basis yan. Sa akin, dahil minsan pagramdam ko na hindi tayo same, dahil minsan pero ramdam ko na hindi tayo same ang mga perspective in life. Ano daw? Sorry. Kumbaga may mga differences kayo even though na magkakasama kayo. Okay. Kumbaga ayun nga. Now, Yung sinabi natin kanina. yes. Okay. Ayun. Okay, sabi naman ni Mami J, not agree. Flocks together, all of us are not the same. Tama naman yun. Siguro yung gusto nila i-point out, we're not the same. But we believe in something. Yes. We have a common denominator. Kumbaga we can still sit at the same table. Oo. And we agree on something. It's just different kung ano yung Stand mo sa stand ko. Yun. But still, we agree on something. Okay, ano pa? Okay. Ato, sabi naman ni Ma'am Christine, Di ba nga sometimes lahat ng true. mean girls, mean? Di ba nga lahat sa isang grupo ng mga magkakaibigan, di ba, kapag mean girl, lahat mean yun. Mm. Kaya yun ang tinutukoy doon. Friends with the same feather flock together. Naniniwala ba kayo doon? I don't believe talaga. Di ba? O di ba kapag tinan nyo na lang sa Senado, lahat ng mga magnanakaw magkakampi. Yung sinabi ko, don't believe ako doon.
Yun eh. Hindi nyo naunawaan. Okay, alam mo, i-assignment na lang natin to. Okay. Ang sabi ni Ma'am Christine, sometimes true but not a law of nature because some diverse group mix well. Basta ang common sa amin yung chismisan. Basta pag chismis, lahat tayo magkakasama, gano'n. Basta may ayun na lang sabihin na natin, may common denominator kung bakit sila nagkasama-sama. Yeah. Okay. Ito, Kuya Caleb. Ah. Sa susunod na topic natin, do you believe na nasa huli ang pagsisisi? O, ikaw muna. Ako na kanina eh. Oh, hindi ka naman kasi pwede, I believe, hindi ka naman pwede magsisi sa simula eh. Oo. Ayun Okay, lang. kasi? Ayun. Kasi, hindi ka pa nako-confront nung nung pagkakamali mo o yung bagay na ginawa mo, pero at the same time, hindi pala tama. Okay. So, para sa akin, Yes. I believe na nasa huli ang pagsisisi. Ako din. Okay. Hindi, kasi it's about the consequences. Mm. Diba? Consequences of your action. Kunyari, action mo, mali ka pa rin after that. Mm. Doon na papasok yung consequences. Doon ka magkakaroon ng reaction, ay, mali pala yung ginawa ko. Mm. Diba? Magsisisi ka if mali yung ginawa mo. So, I believe na wala talaga sa umpasa. Okay. Diba? Gets naman. Kayo guys, sa tingin nyo ba nasa huli ang pagsisisi? Do you believe or do you not believe? Ayan. Tingnan nga natin ang mga comment. Ayan, sabi ng aking nanay, good evening anak. Kala ko ba nandyan ka na kanina? Ito, Andyan, I mami think, mo. kailangan natin pakinggan si Mami J. Sabi ni Mami J, direct, kalma. Bakit ganon? Akala ko si Big Brother yon. Sabi naman ni Kuya Caleb, and Jersey yun, pasok na kayo sa confession room. Feeling ko magko-confession room kami mamaya. Ako yung may evict, si Kuya Caleb yung mananatili. Collab daw. Magkasama tayo ng evict. Kaya, Mag-impake ka na. walang joke. Sabi ni Kiana, yes, no need for some explanation. Na kasi, totoong totoo. Okay. Sabi naman ni Mami Ray, yes, I agree na nasa huli ang pagsisisi. Wala namang pagsisisi sa... Ay, hindi pero para sa akin rin Gusto ko lang sanang i-add. Yung nasa huli ang pagsisisi. Siguro not necessarily nasa huli. Ha? Pwedeng maging nasa middle ka eh. Yung parang wala ka pa dun sa dulo nung ginagawa mo. Wala ka pa dun sa worst scenario. Pero nare-realize mo na parang kinokonsensya ka na dun sa ginagawa mo. Nakokonsensya ka na rin sa ginagawa mo. Kung bakit mo pa rin siya pinagpapatuloy. Kumbaga, along the way, doon na pumasok yung konsensya. Huy, yan? Okay. Bakit ganyan? Hihintayin mo pa bang sa huli ka magsisi, umabot pa sa pinaka-worst scenario, di ba? Hindi. So, para sa... Okay. Hindi, kasi ang understanding ko, pag may act ka ng ginawa, tama? May act ka ng ginawa eh. Okay. I-sustain mo man yun or what not, nangyari na. It's in the past. Okay. So, whatever happens next, ayun na yung dulo nun. Get? Kunyari, nagsisi ka ngayon, tapos may mga nangyari pa huli. Yung pagsisisi mo, ay pa rin yung dulo. O, nagawa mo na siya eh. So, yung mga susunod, that's just an effect nung nangyari o ginawa mo. So, sabihin na natin, yung definition ng huli is doon ka na doon mo na napagtanto na mali na. Oo, tapos yung mga susunod na yun, consequences na yun, tsaka kung ano yung kalalabasan nung ginawa mo. So, yun talaga siya pwede. Alam mo, nagpapagaling ka para hindi ka ma-evict. Oo. Gano'n. Kuya, 2 points po para kay Kuya, kay Carlito. Kay Kuya Caleb ang galing eh. Kasi po malabo po yung pagpapaliwanag niya. Okay. Kayo guys, naniniwala ba kayo na nasa huli ang pagsisisi? Di ba? Totoo naman yan. Kasi pag may ginawa ka na, yung after nun, yun na yun. Yun na yung, doon papasok na yung sinabi mo kanina, yung nakonsensya ka, ayun na yung dulo nun. Ayun na yung pagsisisi. Oo, kung ano may susunod doon, effect na lang yung kung ano yung ginawa. Consequences. Okay.
Gets naman. Okay, tingnan nga natin kung ano ang mga nasabi ng ating viewers for tonight. Ayan, sabi ni Fiona, yes, doubt lang yon pag sa una, kumpara daw sa regret. Sabi naman ni Mami J, wala sa una ang pagsisisi. Okay, and sabi niya rin, trial and error. Kumbaga. Trial and error. Napasok mo pa talaga yun. Trial and error. Pero tayo. Diba? Okay, ang susunod na topic natin is, do you believe your integrity defines your character? Your integrity defines your character. O ikaw mo, ano ba? Oh, I believe. Your integrity defines. Okay. Kasi, ang hirap na, kuwari yung isang tao, hindi mo siya makitaan ng integridad. Eh di alam mo na kung ano siya. 'Di ba? Pwedeng goon pala siya, pwedeng devil in disguise. Ganyan. Kailangan dapat nandun yung integrity. Kung kaya niya bang parang he can walk the talk. Ganon. Okay. Kung kaya niya bang mag-deliver ng bagay na ina-expect mo sa kanya with integrity. Parang ang hirap rin kasi pag doubtful ka sa isang tao na alam mong walang integridad. So para sa akin, ayun na yung hindi naman sa isa, pero siya, malaking part sa pag-define ng isang character ng isang tao. Kung may integrity. Okay. Kung may integrity yung isang tao. Okay. Do you believe that integrity defines character? For me, it does. Yes, I do believe. Okay. Kasi nga naman, di ba, iba kasi yung personality sa character. Right? We have different personalities, pero yung character, how it will be defined is based sa pinaniniwalaan mo. Based sa principles na pinangahawakan mo. Diba? If you have integrity, then it builds character. Diba? Para mas malinaw. Kunyari, ang personality ko, pag galit ako sa'yo, di ko sabihin. That's your personality. Paano papasok yung integrity? Kunyari, galit ako sa'yo, pero pakikisamahan pa rin kita. Get? Kasi, I have this principle. Diba? Separate, kunyari, kung sa trabaho yan, separate yung trabaho ko, separate yung naramdaman ko sa'yo. Yung personal feelings mo. Oo. So, it defines character, tsaka, kung meron ka integrity. It will define kung sino ka. Okay. Diba? So, yeah, I believe that integrity defines character. O sige, magbigay ka naman ng example ng walang integrity. Other than the first one. Sa Senado. Ito naman, di ba? Ito naman. Like, yung issue sa impeachment. Yun na lang. Sige, issue sa impeachment. Alam naman natin, they're not supporting it. But they know it's right. It's timely. Kasi meron sila, well, that's kind of political na kasi they have their political roots, meron silang what you call this? Meron silang pinangahawakan, meron silang pinoprotektahan. Get? Wala yung integrity mo doon. So, wala kang character. Hindi dinedefine yung character mo as a member of Senate. Okay. Yun. Plus 2 points po kay Kuya Caleb. Okay, tingnan nga natin sa mga viewers natin dyan kung may masasabi ba sila. Yo. Sabi ni Fiona, yes na yes na yes. At sabi naman ni Mami J, bakit ba parehong red ang shirt? Si Mama J hindi makamubon sa shirt. Mama J, sorry na, Mama J. bago to. Kambal naman kami lagi talaga eh. Yes. Go. At sabi naman ni Fiona, kasi kung kaya mo ipaglaban yung pinaniniwalaan mo, napakalaking asset yon. Aba parang, parang tangi lang na ayaw mo magnakaw, pero ang iboboto mo magnanakaw. Yeah. Actually, tama yun. Tama yung sinabi ni Fiona. Doon napasok yung integrity mo. Diba? Na may common candidate. Yung gusto niya, gusto ng tatay mo, sa nanay mo. Hindi mo iboboto yun. Kasi meron kang principle sa pinahawakan. Integrity yun. So, may character ka. Ang
taliwas doon is yung ayaw mo sa kanya, pero iboboto mo siya kasi sabi ng nanay mo, sabi ng tatay mo, yun yung taliwas sa sinasabi na integrity defines character. Get? Okay. Sabi naman ni Mami Ray, yes, I believe because integrity is the fundamental of your character. Yun. Oo. Okay, sabi naman ni Kiana, yes, integrity is the mirror that reflects your true character. And sabi naman ni Fiona, singit lang ang saya ng segment na ito. sabi ni Ma'am Christine, integrity is who you are when no one's watching and it shows the real you. Tama, di ba? Oh. Okay. Okay. Okay, ano nga ba ang next? Pang ilan na ba to? Pang ilan na nating topic to? Pang 9. Isa na lang. Isa na lang. Last one. Okay. Okay. Eto, kuya. Feeling ko ikaw dapat sasagot neto. Kuya Caleb, do you Sige. believe na kapag may usok, may apoy? Oo. Yes. Paano pag I nag-show believe. tayo? May nagsiga. Okay, sige. Sige. Sige nga. I-ano mo nga. Kapag may usok, may apoy. Lahat naman ng bagay yung pinanggagalingan. Expound mo pa. Lahat ng bagay yung pinanggagalingan. Mm. Okay, sige. Sabihin natin, pag may nagalit, ba't siya nagalit? Hindi naman siya nagalit lang dahil gusto niya magalit. Tama? Bakit ka galit? Kapag may nagalit. Okay. Sige. Tapos. Hindi ba ganun? Kaya pag masaya ka lang bigla, walang dahilan. Kumbaga, sabi nga ni Direk, every action is a reaction. Yes. May pinanggalingan. May moment before. Diba? Ito totoo naman eh. Ba't ganyan yung pakiramdam mo ngayon? O ikaw, kunyari, bakit masama loob mo? Ganun. Kasi, may pinanggalingan ka. Maybe nag-away kayo ng tatay mo, ng nanay mo. May moments before. May usok ba? Kapag may usok, may May apoy. Di ba? May pinanggalingan. May source. So, I believe in that. Hindi naman kasi lahat ng bagay. Parang, it's not, kasi usok na eh. So, parang reaction. Mm. It's, Cause and effect. yes. It's the consequences. Nga, ulit. Consequences of what you are doing. Mm. Diba? So, may pinanggalingan. Okay. Lahat ng bagay may pinanggalingan. Hindi pwedeng walang pinanggalingan. Okay, gets. Ikaw. I believe in what you said. Okay. Kasi, Ayun nga, yung ganito. Yung, sabihin na lang natin yung cause and effect, saka yung every action is a reaction. Na hindi naman ako pwedeng maging ganito nang walang dahilan. yeah. Kumbaga, may pinagkukuwanan. Yung decision natin sa buhay, yung reaction natin sa buhay, may root, Mm. kumbaga. Di ba? Yan. Kaya sinabi ko kanina, I experienced na maloko. Okay, so ayun yung usok mo, yung Ayun yung apoy. hindi yung usok mo nga is yung Hindi mo naging nagagawin decision ulit. mo, yung decision mo Hindi mo afterwards. nagagawin ulit kasi naloko ka na. Okay. Get? So, parang pwede mo siya doon na, ayun yung usok ko kasi that may apoy. Nagka-apoy. Oo, nagka-apoy. Patay na ngayon, pero alam mo yon, meron siyang naging usok, o meron siyang naging consequence, o meron siyang naging Bakas ng usok. bakas. Okay. Na hindi ko nagagawin ulit yun kasi ito yung nangyari. Get? Mm. So, lahat may pinanggalingan eh. Okay. Diba? Hindi pwedeng bigla na lang nangyari sa isang bagay, tapos, wala kang magiging reaction. Hindi ka tao nun. Diba? Okay. Hindi ka tao nun. Wala ka reaction sa mga bagay-bagay. Sige nga, tignan nga natin kung ano masasabi ng ating mga viewers. Yun. Sabi ni Mami Ray, oo naman, walang sikretong hindi nabubunyag. Wow. Wow. Anong sekreto ba yan, Mami Ray? Sabi naman ni Mami J, ask nyo nga mga marites. Sabi naman ni Fiona, tumpak Kuya Caleb, may reason for everything. Sabi naman ni Direk Crudel, hi Direk! Sabi ni Direk, integrity is honesty, character is moral qualities. Okay. Sabi naman ni Mama J, hindi lahat may apoy pag galing sa marites. Sa bagay, di ba? Dahil di naman totoo. Ganun. Ibang usok na yon, no? Baka may nalanghap lang sila.
Oo, ano lang pala to, ang tawag pag ganun. Yung hindi naman to gagaling sa apoy, ginawan lang. Ano yan? Hindi, ganun pa din yun eh. May apoy Kasi pa rin. gawa-gawa, di ba? Sabi naman ni Ma'am Christine, if there's a chismis issue, there might be some truth behind it. Bea B pregnancy, di ba? In-announce si Sian Gasa. Totoo ba? Nung una kasi, parang dininay niya, di ba? Parang dininay niya nung una. Pero it's real. Oh, di ko alam. Sino kaya nagbigay ng apoy kay ano, no? Kay Si Sian Gas. Sino nagbigay ng Isa pala apoy? siyang sangre. Ganun pa siyang kantadya. Sabi ni Mami J, minsan story lang ng mga marites pero hindi true. Okay. Oo, pero yun na yung apoy mo. Di ba? Okay, gets naman. Ginawa lang nila, pero may apoy silang ganawa, so magkakausok. Okay. Ito na. Nandito na tayo sa ating Paboritong segment. Ito ang Wet Confessions. Ito ay ang wet, wild, exciting. and true confession. Yes! Yun. Okay, tingnan natin. Feeling, alam ko, sabi nila, marami daw mga nag-entry ngayon. Inipon na eh. Inipon na natin. Tignan na, isang linggo wala tayo eh. Malay mo ngayon, di ba? Ngayon, tignan natin. First confessor. Ayan, sabi ng ating first confessor ay ang, let's see. Okay. Ang sabi nila ay ang, Kuya Caleb, bakit ka po laging nakasimangot pag, Ano? ano ba yun? De, joke lang. Talaga Ito na. ba? Babasahin ko na. Ang dito? Babasahin ko na. Sabi ng ating first confessor, Medyo kita ko lang mahaba-haba sa to, FB group itong wet confession. Try ko lang. Wala naman masama kung mag-try. Yung post nito sa FB groups medyo cute. Install ko kaso hindi ko masyado ma-view kasi naka-private. Moving on to the wet topic, I'm a student sa Fairview Nursing. Mhm. Lagi ako nag-computer shop regularly. Uy, another computer shop story Yung computer shop dito sa amin may private room. Then Okay. one time, super chat ako sa mga forums and groups. Then may nakachat ako, mark name niya. Pero hindi pala yun yung real name niya. Okay. Mabalik sa kwento, naglandian kami sa chat room. Then ayun, nakita kami. Okay. Sabi niya, blow niya ako sa computer shop, naka-raving lang ng curtain. Grabe, hirap na hirap ako. Sobrang sarap na hindi ka nakakaungol kasi kurtina lang ang partition. Sabi niya, ayun, sumakses. That was the best blow I ever got from a stranger. Grabe yung blow niya, sobrang nakakapanghina. Alam mo, dapat may may trigger warning tayo. May warning. Kung wala man kung may wala warning. man trigger, siguro may warning man Sa lang, atin. di ba? Parang warning man lang kung di babasahin natin, di ba? Sabi niya, grabe yung blow niya, sobrang nakakapanghina, yung sobrang sarap na gusto mo siyang itulak dahil tapos ka na, pero okay. Alam mo, ang masasabi ko lang sa wet confessor na to, siguro maghanap ka ng tamang lugar. Oo. Okay. Hindi kasi paano kung computer shop, public space? Public space. Paano pag may bata? Ganito na lang I know some people are trying to be adventurous. Pero kasi tama ka, public space. Di ba? Hindi natin kontrolado kung sino pumapasok at lumalabas ng lugar na yon. Di ba? Paano pag nahuli ka? Tapos kilala ka pa ng tao, di ba? Pero bakit ganun? Female siya sa sa gender niya. Pero, blow. Oo. Kasi, Hindi ba okay. dapat Anong tawag? Ha? Wala. Ganun ang tawag kapag sa babae. Blow din minsan, di ba? Pero malay naman natin, malay mo, it's just, nilagay nila female, pero, Whistle. whistle talaga. Hindi ko alam eh. Alam ko, minsan kasi blow din tinatawag. Pero, I don't know. Okay. Pero at least, yung sinasabi niya, di ba? Yun lang, Okay. be cautious. Okay. Di ba? At lalo na public space yan. And una sa lahat, we're not encouraging people, Yeah. Ang sa akin lang, paano kung may makakitang iba? Lalo na yung mga underage. Kasi ayun yung concerning doon. Diba? Siguro nakaka-trauma yun. Kasi computer shop yun eh.
Di ba, alam mo sino papasok, palo kang bata. Tama ka doon. Ikaw, kung ikaw yung nagbabantay ng com shop, anong masasabi mo? Tapos may CCTV, kita mo yung ginagawa nila. Di ba? Free show. Paano mo siya i-ano? Okay, ito naman ang ating susunod na confession for tonight. Ano ba ang sabi ng next confessor natin? Ayan. Sabi ng ating confessor, I am 26 years old, female, working as an administrative assistant in a company in Ortigas. I am secretly dating my boss. Actually, di ko masabing we are officially dating because it's only a sexual relationship, partnership. He is married, pero hiwalay na sila ng wife niya last year. Okay naman siya. He is 40 with a stable job and good looking. Ang hindi ko gusto sa kanya ay ang kanyang kakaibang mga sexual fantasies. Every time na we have sex, gusto niya na I swallow his. Since wala siyang intention to have kids with me, ang di ko gusto ay ang lasa. Di ko alam kung paano sasabihin at i-open sa kanya dahil baka ma-offend siya. He is good in bed, mabait din siya at galante. Okay. Tanong ko lang, ano ba yung expectation niya? Kala ko tatanong mo ano yung lasa eh. Yak. Bakit kailangan ko malaman? Okay. Hindi. Ayun lang sa akin. Ano yung expectation mo doon sa relationship nyo? Diba? Kasi kung sexual relationship lang, well, sa bagay kahit sexual relationship, kailangan kung ano yung gusto mo, diba? I-open mo pa din. If you don't want that, if you don't like the taste of his semen, then tell him. Diba? Ano ba? Takot ka ba? Kasi maybe, pag sinabi mo, he wouldn't want to have sex with you anymore. O hindi pero right niya yun. Right nung girl yun. Diba? Kasi, Okay, partner guys, mo siya. ano nga pala, no? Pasintabi sa mga underage na nanonood. Yes, nanonood. Yes, Ang mga kuya at ate nyo pong nag-send neto is sa kanilang tamang edad na. Yes. Oo. So, yung mga kids dyan, wag muna kayong makinig, ganun. Hindi, di ba? Yun nga, going back. Tama ka dun na dapat, pati siya, may say siya sa nangyayari sa kanila. Di ba they're doing it as adults, together. Di lang naman isa yung kasama dun, di ba? Dalawa sila, pag ginagawa nila yun. So, I think you should tell the guy na you don't like that. Kailangan mag-set pa rin ng boundaries. Diba? Sa akin yung yung pwede ka pa rin kasi makasuhan ng concubinage. Oo, isa pa yun. Kasi hindi naman finalized, diba? I don't know how it goes sa batas. Pero, yun. Tapos, syempre, mamaya, well, may sinabi bang may anak siya? Hindi rin hindi sinabi. Ang sinabi lang, they're doing it. Pero, actually, concubinage ba, kapag di naman sila kasal? Hindi, kasal siya eh. Hindi, kasal siya sa isa. Hindi naman siya nakipagkasal dito eh. Oo, kasi kasal pa rin yung lalaki. Ganun pa din yan? Oo, kasal. Pwede siyang mapavowsy doon o kaya pwede siyang makasuhan. Okay. Pa rin. Ganun pala yan. I don't know, I just asking. Dapat pag ganyan, hinihingan mo muna ng Senomar. Mucha. Hindi natin kung anong kasal. Pero actually medyo weird din yan. Lalo na kung boss mo. Pero para sa akin, di ba, mahirap kasi, consider pa rin siya na cheating eh. Mahirap yun. Mahirap talaga kasi nga, hindi pa naman finalized, baka lang strange lang. Alam mo, ang sabihin mo sa kanya, asikasuhin mo na yung papeles bago ipaano. Or yung relationship with the... Oo. I-swallow mo niya muna yung katotohanan. Oo. Ganun na hindi muna. pa siya anal. Yes, na hindi ka pa anal. Saka na, pag anal ka na. Kasi baka di ba? At saka you're 26. Ay, 26, you're at your prime. Malay mo naman, di ba? May iba pa. But, yeah. May iba pang boss dyan. Iba pang boss. Boss din. Boss Anyway, din. meron pa ba tayong confession? Hindi, wala na ata. Pero guys, gusto ko ulit magpasalamat sa aming sponsor, ang Hesenea Aesthetic. Matatagpuan niyo po sila sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at sa NS Amoranto, Quezon City. And you can contact them sa number na 0929-275-1014 at sa number na 0906-208-8183. Open po sila every day, every 10 a.m. to 8 p.m. And guys, kung hindi pa po kayo naka-follow sa aming page, you can follow us sa aming Facebook page, sa Ignis Novus Artist Management, sa IG naman po,
Ignis Novus Artist Management, and sa TikTok at ignisnovus.official. Sa first Sun naman po ay ang... Yes, on Facebook, it's First Sun Production. At ganoon din po sa Instagram, First Sun Production. At para naman po sa YouTube channel namin, it's First Sun Creative. Yes, and guys, kung hindi nyo pa po alam, meron rin po kaming live stream na nagaganap every Monday, 7 p.m. Ayan po ay ang... Chikahan with Mommy Ray. At syempre, of course, hindi po mawawala ang aming live stream every Wednesday, 7 p.m. Ito ay ang... Up, top, down, low. And every Thursday naman po nandyan ang Coffee Chat with the Ven, 7 p.m. din po yan. And muli, guys, maraming salamat po sa panonood. Sa nag-send po ng stories, Ma'am Christine. Thank you so much thank you po. po. At, bakit makalimutan ang ating social media? Okay, guys, you can follow me sa aking Facebook, Charles Leon, sa aking IG naman po, 143.Charles. Ikaw, kuya. Okay, you can follow me and add me on Facebook. It's Caleb Alvarez. And on Instagram, it's Caleb Alvarez 96. At ganun din po sa TikTok. Yon. And guys, sana po nakauwi na kayo ng ligtas, maayos at kumakain na kayo ng masarap na ulam. Maraming salamat po sa pagsusubaybay sa amin at pagbibigay ng oras ninyo. Muli, ako po ulit si Charles Leon. And I'm Caleb Alvarez. And see you again next week sa Up Top, Down Low! Yes, bye po, 7 p.m. ulit. Bye-bye, guys. Thank you for watching.